Matapos ang laban ni Pacman, nag-relax muna habang naglalaro ng golf. Yung sinasabing mabalda si Pacman kay Barrios, ayan po siya ngayon, malakas na malakas kasama si Madam Jinky. Sabi nga niya parang nakipag-sparring lang kay Barrios pero kumita agad ng maraming milyones. Parang nag-cash out lang mga tol. Kung magawa ni Sean Gibbons ang laban kay Tank Davis, panibagong cash out ulit. O kaya laban kay Rolly Romero. Sinagot pala ni Manny Pacquiao ang payag ni Romero na ilalagay niya si Pacquiao na Hall of Famer sa kanyang resume. Ito ang sagot ni Pacman mga tol. He said that he would like to have a Hall of Famer on his resume. What do you tell him? In his resume, if he can beat me. Ayan, kung hindi nyo narinig mga tol, ang sabi niya, kung matalo mo ako. Tama naman yun mga tol, talunin nyo muna si Manny Pacquiao bago magsalita. Kahit isang laban na lang si Manny Pacquiao mga tol, pwede na tuluyang magretiro for good. Yung retirado na mag-enjoy na lang sa buhay. Huwag na lang pasukin ang politika sa Pilipinas dahil nakakasira ng pangalan yun. Katulad sa ginagawa ngayon ni Floyd Mayweather. Hanggang ngayon wala pang reaksyon si Mayweather sa naging call out ni Pacman. Sinabi niya sa post-fight kung babalik si Mayweather, handa ako makipag-rematch. May chismis din noon na manonood daw si Mayweather sa laban ni Pacquiao. Pero sabi ko nga sa vlog ko, wag maniwala sa chismis kung hindi galing mismo kay Mayweather. Hindi nga nakita ang anino ni Mayweather sa laban ni Pacman kay Barrios. Sa iba pang balita, Marlon Tapales, todo ensayo na sa Japan para magandang ipakitang laban kay Naoya Inoue. Yung dating magkaribal sa ring, nagtutulungan na para talunin si Akhmadaliev. Malaki din ang bayad kay Tapales dyan mga tol. Maganda ito dahil wala pa siyang laban. Malaki pa ang maitulong sa karera ni Tapales para mas lalong lumakas sa muling pagbabalik. Samantala, Jesse Bam Rodriguez, sinabing posible ang laban niya kay The Monster Inoue. Depende raw ito sa sitwasyon kung magpang-abot sila ng division. I believe so. I've always believed so that we will meet eventually down the line, but it's just a matter of time. Hopefully, when the time comes, he's still around. Sa ngayon, unified champion si Jesse Bam Rodriguez sa super flyweight division. Matapos talunin si Pumelela Cafu by TKO, naagaw niyang WBO belt at bagong unified champion na. Kasado na agad ang laban ni Bam Rodriguez kontra Fernando Martinez. Undercard ito sa laban ni David Benavides sa buwan ng November. Samantala may payag naman si Naoya Inoue laban kay Jesse Bam Rodriguez. Ayon sa ulat ng The Ring, sabi ni Inoue, sang-ayon ako na isang mahusay na boksingero si Jesse Rodriguez. Pinipilit ko ang sarili ko na lumaban pa dito sa super bantamweight. Pero sa tingin ko hindi naman ganoon kalayo ang laki ng katawan namin ni Rodriguez. Kaya sa tingin ko posible mangyari ang laban namin. Depende ito sa tamang timing at hindi ako maghihintay sa kanya na umakyat ng timbang. Ayan mga tol, payag daw si Inoue laban kay Rodriguez pero hindi siya mag-aantay na umakyat pa ito ng timbang. Kailangan habang lumalaban si Inoue sa super bantamweight, aakyat na itong si Bam Rodriguez para may kasan ang kanilang laban. Si Rodriguez ay lumalaban sa super flyweight 115 pounds. So kailanganin niya umakyat hanggang super bantamweight 122 pounds. 7 pounds lang naman ang kailangan ni Rodriguez para mapantayan ang timbang ni Inoue. Yung 7 pounds katumbas lang yan ng 3.18 kg. Para sa mga normal na tao, maliit lang ang 3 kilo na ibigat sa timbang. Parang dagdag ka lang ng kanin at puro carbs. Pero para sa isang boksingero na kailanganin bumigat ng 3 kg, malaking epekto ito sa kanilang performance. Sana makita natin si Rodriguez versus Inoue bago pa umakyat sa featherweight division. Samantala yung bakbakan ni General Torre versus Baste Duterte mapapanood sa isang YouTube channel ko mga tol.